Bukod sa korupsyon, ang patuloy na krisis sa gitnang silangan ang pinaniniwalaang dahilan ng Malacanang kung bakit bumabagal ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Report mula kay Madeline Villar Moratillo. Admitted na bumaba or nag-slow down ang economic growth ng Pilipinas dahil sa issue ng korupsyon, dahil ito po ay pinaimbisigahan ng Pangulo. Aminado ang Malacanang na dahil sa nabunyag na lawak ng korupsyon sa gobyerno, kaya bumagal ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Nakita natin ang lawak ng issue ng korupsyon at nag-ingat ang ating pamahalaan, ang administrasyon, sa paglabas ng pondo nung last quarter last year. Hindi nagpalabas ng pondo agad-agad sa mga infrastructure projects dahil minabuti na tignan kung yung mga kontraktor na ito ay dapat na ipagpatuloy mga proyekto na kung sila ay may magandang record o hindi. Pero giit ni Palace Press Officer Claire Castro, nakadagdag rin dito ang epekto ng nangyaring tensyon sa Middle East na nagdulot ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Totoo po na nagbawas ng paggastos ang gobyerno at isa to sa nakaapekto ng pagbaba ng GDP. At sinabayan pa after that, tugon ito ng Malacanang sa pahayag ng World Bank na Malacanang na idagdag ng alegasyon ng korupsyon kaya bumagal ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Dahil rito bumaba rin umano ang tiwala ng mga mamumuhunan kaya bumagal ang public investments. Pagtiyak ng Malacanang may mga ginagawang hakbang ang gobyerno para maibalik sa dati ang sigla ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mula 6.4% noong Hunyo, bahagyang bumaba sa 6.2% ang inflation sa bansa. Ibig sabihin, bahagyang bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.